Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Sa tagal na namin nagko-cover ng mga bigayan ng ayuda na galing sa DSWD para nga sa mga apektadong tsuper, ngayong walang prenong taas presyo sa petrolyo, ngayon lang kami nakakita ng ganito kahabang pila dito sa lungsod ng Maynila kung saan ang inaayudahan naman ngayon ay mga delivery service riders. Magkabilaan pa yan mga kapatid, meron din pila dito sa kabila. No? So itong pila na ito actually, mas mahaba pa ro ito kanina nung nag-umpisa pa, mga bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Pero yung pila na yan, technically, for validation pa lang yan, mga kapatid ha. Ibig sabihin, i-check pa lamang nila kung sila ba ay kasama sa listahan o hindi. So, yung pagtitiis mo sa pila na ganyang kahaba, hindi pa sigurado kung kasama ka sa makakakuha ng 5,000 pisong cash assistance mula sa DSWD. And so, halo-halo na yan, no? Iba-ibang mga delivery service riders. 2 days ang inilaan ng pamahalaan para sa delivery service riders. Kasi nga, sobrang dami talaga ng mga nakarehistro sa LTFRB. Ang sabi, dito sa Manila, around 11,000 daw ang ina-expect nila just for today. Bukas, another set na naman ng maraming mga delivery service riders. Dito, kapag na-validate mo na dito sa validation booth, diretso ka na sa pagkuha ng 5,000 pesos doon sa mga booth sa loob. Pero, kung sakaling wala ka sa listahan, abay syempre, talagang hassle dahil after mo pumila ng mga halos kalahating oras, dito ka lang madidiretso sa help desk ng LGU kung saan nandyan naman yung mga different transport network companies na mag-entertain sa mga nagreklamong tsuper matapos bakit nawala sila sa ayuda. So tingnan natin yung situation dito naman sa help desk area na isang covered court na yung inilaan. And actually, ang sinasabi naman ng DSWD talagang lahat daw ng mga ibibigay sa kanilang listahan makakatanggap naman ng ayuda. Nakadepende lamang daw sila sa ibinibigay na listahan ng LTFRB na kung saan kinukuha naman nila yung list mula sa mga transport network companies. Abay grabe, kung mahaba na yung pila sa labas, dito naman ang daming rider sa loob nitong covered court. And mind you, lahat ng mga riders na ito, mga wala sa listahan. Wala ka sa listahan, kuya? Opo, sir. Anong nangyari? Hindi ko alam nakapag-fill up naman ako Oo. Ano ka? Anong rider ka? Move It at saka Lala Move. Pero sa Lala Move ako nakapag-fill up, sa Move It hindi. Ganoon? Paano yan? Hindi ka bumiyahe ngayon? Wala nga, para lang Makakuha ng ayuda sana. Sana. Kailangan Sayang din yun. Bakit? Syempre, ang hirap ng buhay. Kailangan talaga natin ng financial assistance. Oo. Sige. Pangalan mo? Welmer Jimenez. Okay. Sila si Kuya Welmer, no? So talagang napakarami dito. Ang ginagawa dito, mga kapatid, yung parang din sa mga nakaraang napuntahan namin na bigayan ng ayuda, kapag wala ka sa listahan, ililista ka lang nila, no? Magkakaroon another set ng listahan and then isasubmit na lang daw yon sa LTFRB to be given naman sa DSWD. At magkakaroon na lang na another schedule for different payout para naman sa mga hindi nga nakakuha ng ayuda. So again, sabi ng DSWD, lahat naman daw mabibigyan. Pero kung kailan, hindi pa malaman sa ngayon. So ganito yung sitwasyon dito sa Manila. Itong mga nandito ngayon sa covered court, mga wala kayo? Wala sa listahan. Bakit wala kayo sa listahan? Hindi wala na kami ng papel Hindi kayo bumiyahe. Hindi pa. Siyempre. Wala pa. Walang kita kayo. Wala rin kayo sa listahan? Bakit? Gutom. Wala sila sa listahan, mga kapatid, no? So anyway, alamin natin yung update pa ng LTFRB at ng DSWD dito sa mga susunod na oras. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5. Ang init na. At ito ang aking istorya ngayong araw.